May utang nga ba o wala? Yan pa rin ang tanong sa girian ng Cagayan de Oro Water District at supplier nitong CDO Bulk Water Incorporated o COBI. Para sa detalye magbabalita live si Mobile Journal Francis Orso mula sa Cagayan de Oro. Francis, anong update dyan? Cheryl, 3 araw na nang ideklara ang state of emergency dito sa Cagayan de Oro City. Pero hanggang ngayon, wala pa ring usad kung makikipagdialogo na ba ang Cagayan de Oro Water District o COWD sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Sa naging pahayag ng Metro Pacific Water na parent company ng COBI, lumobo sa 440 million pesos ang utang ng COWD. 4 na beses na rin daw nilang pinapaalalahanan ang Water District patungkol sa kanilang balanse. 2021 pa ito nagsimula nang mag-umpisang tumaas ang singil alinsunod sa nakapagkasundo ang kontrata. Pero sa naging panayam natin sa Board of Directors ng COWD, patuloy nilang ginigiit na wala silang utang. Sabi pa nga ni Water District Director Jerry Cano, wala umanong legal na basehan ang paniningil ng COBI. Pero ang COBI may mga hawak na kontrata kung saan nakasaad at sinang-ayunan ang kada 3 taong water rate adjustment. Pinagtibay din mismo ni Cagayan Representative Lordan Suwan na dumalo sa pagpupulong ng COBI at COWD noong April 30 na inamin mismo ng COWD na meron silang utang sa COBI. Dagdag pa ng kongresista, hindi rin daw dumadalo sa mga meeting ang mga opisyal ng COWD na para sana ay magkaroon ng malinaw na usapan tungkol sa utang ng Water District. Gayunpaman, bukas pa rin ang COBI at Metro Pacific Water na makipagkasundo sa COWD at magkaroon ng maayos na resolusyon. Cheryl, anila, hindi naman agad-agad kailangang magbayad ng COBI sa utang. Ang gusto nila ay kilalanin at tanggapin ng COWD na may obligasyon silang kailangang tuparin at magkaroon ng malinaw na plano kung paano nila ito mababayaran. Cheryl? Maraming salamat, Francis Orso. Sa punto pong ito, makakausap natin si Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Magandang tanghali po, Cheryl. Salamat po sa oras, Kong. Ito nga pong problema sa Cagayan de Oro. Nagtakda na po ba kayo ng bagong pulong dito po sa pagitan ng Cagayan de Oro Water District o COWD at ng water supplier nitong Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated? Opo, Cheryl. Sa pagkakaalam ko, may upcoming meeting ata yung Cagayan de Oro Water District ngayong Monday. Opo. And then after that, malalaman natin kung ano yung mga decisions nila. And then doon na tayo mag-try ng set ng meeting again and negotiate with COBI and Water District. Ano po yung magiging hakbang sakaling hindi pa rin sumipot po ang pamunuan ng COWD at hindi pa rin po magkaroon ng quorum sa pagbuo po ng resolusyon? Opo, yun talaga ang problem kasi hindi sumisipot yung mga decision makers ng Cagayan de Oro Water District. Kung ganun pa rin ang mangyayari, mapipilitan po akong dalhin na to sa Kongreso. Doon sa probably through a legislative inquiry. Kilala po ang Cagayan de Oro bilang isa sa mga pinakamaunlad, Kong, na lungsod sa labas po ng Metro Manila. Paano po ninyo titiyakin ito nga pong pagresolba sa problema para hindi maapektuhan ang ekonomiya ng lungsod? The only way that we can really solve this is for both parties, yung Water District saka yung COBI, mag-negotiate talaga sila. Dapat may sincere tapos effective good faith negotiation talaga ang kailangan dito Pero ngayon kung patuloy pa rin yung ginagawa ng Cagayan de Oro Water District na hindi naman sila pumunta talaga sa mga meetings, parang mapapahiya tayo dyan We're supposed to be the second richest city outside Metro Manila. Ano rin ho ang sentimiento ng inyong mga constituents on this issue? Siyempre, takot na takot sila, Cheryl, kasi tubig itong pinag-uusapan po natin Kahit mas ma-prefer pa natin na wala tayong kuryente kaysa sa walang tubig. So, yun, may pangangamba talaga yung mga residents of Cagayan de Oro City. And that's the very reason why I'm speaking up. Kasi gusto ko lang talaga na
wala tayong water interruption. Kasi yung mangyayari dito po ay yung district ko po yung magiging affected. Most of the residents of District 1 will be affected pag naputol yung supply ng tubig. Kaya kailangan ko talaga mag-speak up and mag-try na tumulong. Kaya nakipag-contact po ako sa Local Water Utilities Administration para mag-mediate sila kasi sila rin naman yung regulatory agency regarding sa water district. Pero nagkaroon na po ba kayo ng initial na pag-uusap sa COWD? Yes, yung isa lang po yung pag-uusap namin kasama po si Local Water Utilities Administration, LUWA Chairman Ronnie Ong, pati yung chairman po ng Water District si Ma'am Nelia Lee. Opo. And then dun sa napag-usapan namin na kailangan talaga tayong umupo, walang uwian hanggat hindi to matatapos yung problema. Kasi seryosong bagay ito eh. Tubig na po yung pinag-uusapan natin. So yun ang napagsunduan namin. Kaso during the meeting na napag-usapan sana namin na pumunta lahat, members from the delegates of LUWA, COBI, and Water District, hindi naman pumunta yung mga decision makers ng Water District. Yung pumunta lang, yung chairman of the board lang. So wala talagang mangyayari doon. Walang mariresolba. Opo. Opo. Pero ano po ang mga issues na lumabas po doon? Ano po yung mga napag-usapan, mga concern? Yung main issue po dyan ay yung validity ng contract. Of course, yung contract, it's always considered valid unless declared illegal or void by a competent court. Wala namang declaration na invalid yung contract, which means na, in my opinion, na valid pa rin yung contract. Yung point of contention lang talaga ay yung interpretation ng parametric formula, kung magkano yung babayaran ng water district. Kasi yung water district, sinasabi nila, based on their computation, 194 million. Yung panig naman po ng COBI, more than 400 million yung babayaran. Pero at least, nagkasundo sila na may certain amount na babayaran. The rest, kung yung exact amount talaga, doon na malalaman sa mga succeeding negotiations sana. Pero ano pong punto? Sabi nyo nga po, ay maganda sana nagtakda na po kayo ng pagpupulong, napag-usapan na doon. Bakit yung chairman, tama po ba, chairman of the board lang ang umattend? Opo, yun nga eh. That's what puzzles me. Na kung bakit ini-snub ng, for example, ng yung representative ng board of directors, bakit wala naman silang pinadala doon? Bakit hindi sila pumunta? Trabaho naman nila na pumunta talaga sa isang crucial and essential meeting, especially na nandun yung mga officials ng LUWA, nandun din yung President and CEO nga ng COBI. At ano pong mensaheng ibinigay nyo po para po maparating dito po sa mga bumubuo po sa COWD na hindi nga po sumipot? Sana po na mag-negotiate tayo properly, in good faith, para ma-solve tong problema sa tubig sa Cagayan de Oro City. Kasi babalik pa rin tayo dyan. Yun talaga ang punot dulo ng problema natin, yung amount na babayaran. Kung hindi naman pumupunta yung mga officials ng Water District, wala talagang mangyayari. Babalik tayo sa problema and hindi mawawala yung pangamba ng mga tao ng Cagayan de Oro City. At sabi nyo nga po, Kong, ay on Monday nakatakda pong magharap-harap ulit? May schedule po? Yung sa lang po yun sa Water District lang. So as of now, from what I know, COBI is still amenable to further negotiations. I just hope na yung Water District naman gusto pa nilang makipag-negotiate with COBI. Kasi sa alam ko, yung COBI gusto pa nilang makipag-usap para mag-negotiate. Kung paano po kung talagang ayaw na ng COWD? Yun nga. Hindi po ba nanganganib yun? Yung supply ng tubig sa Cagayan de Oro, kung ang Water District po ang ayaw makipag-cooperate or makipag-usap man lang? Nanganganib po talaga yung
yung water supply natin sa Cagayan de Oro City pag hindi talaga pumupunta, pag hindi talaga makikipag-negotiate in good faith yung water district. And when that happens, well, wala na akong magawa except siguro pag-file ng resolution in Congress calling for a congressional inquiry. Yung involvement din po dito ng LGU, ano po ang sinasabi nila, Kong? Actually, yung involvement ng LGU, sobrang maliit lang eh. Kasi yung mayor, siya lang yung nag-appoint ng members of the board of directors. But supposedly, they should be independent of the LGU or the mayor. They should act independently. Tapos, wala naman they shouldn't be beholden to the mayor. So, yun, dapat mag-decide sila on their own and then, just do their job. Sabi niyo nga po, Kong, ito, pumasok na kayo, tumutulong na kayo. Pero sino po dapat ang mamuno para marisolba po itong problemang ito? Who should be on top of this? Talaga. At sino po ulit? Yung officials talaga ng Cagayan de Oro Water District ang mamumuno. Pero meron din tayong regulatory agency, yung Local Water Utilities Administration. Kaya pumunta na dito yung LUA to try to have both parties sit down and negotiate properly. Pero yun nga, walang nangyari kasi walang pumuntang board of directors doon sa water district. Alright, patuloy na lamang din po namin babantayan ang isyong ito at hihingi po kami muli ng update sa inyo. Marami pong salamat sa inyong oras. Cagayan de Oro City Representative Lordan Suan.